tropa? Ay, sinasabi ko sa iyo. Trabaho? Wala rin. Okay? Psalm 33 verse number 4 on our King James Bible. Let us read this together right now. For the word of God is right, and all His works are done in, tignan mo ha, ang salita ng Diyos ay tama, matuwid, at ang lahat ng kanyang ginawa ay ginawa sa katotohanan. Eh, saan ka pa? Am I right? Father, we ask you, help us not to trust anybody but you. Anybody will always make fun of us, pasasakayin kami, pero hindi ikaw. Ang pinakamagandang prueba niyan, nung kami po'y niligtas mo. Alam mo po ang lahat ng baho ng aming buhay. Alam mo ang lahat ng kasalanan ng aming nagawa. Maging yung mga bagay na hindi po namin maikwento sapagkat nakakahiya, pero sa kabila nun kami minahal mo, tinubos mo, at inari mong ganap. In fact, nakakahiya po. Sapagkat wala kaming maililihim sa iyo, pero sa kabila nun kami po'y tinubos, namatay ka, para sa amin, you became a perpetuation, ikaw ay naging pampalubag ng loob, sa galit na mayroon ng Ama, sa kasalanan, pero dahil sa pag-ibig mo, kami po'y tinubos mo. Kanya, hayaan mo po, napiliin namin ikaw ang pagtitiwalaan namin ngayon hanggang sa dumating yung araw na kami kukunin mo, ngayon hanggang sa dumating yung panahong inaasam namin, yung iyong muling pagbabalik. Salamat po sa inyo, hasain mo kami, regardless of what we feel or how people are treating us, we will always be in love with you and be thankful to you and help us to trust you. In Christ's name we pray. And all God's people say, please be seated. Pakibati mo yung katabi mo. Sabi sa kanya, huwag matutulog. Sabihin mo sa tabi mo. Antukin yan eh. Okay? One of the most fundamental question in life, who are you going to trust? Okay? Sino ang pwede mong pagtiwalaan? Narito ngayon si Teniente Desiderio. Siya yung nag-iisang natira sa Scout Ranger. Mula sa kalinyahan ng mga pulis. Kung nagtiwala sa sarili niya, kakapusin. Hikain. Kung magtitiwala sa kanyang katalinuhan, hindi yan naging honor roll. Okay? Average student. Pero kita mo, dahil nagtiwala sa Diyos, dahil nagtiwala, kumapit sa salita ng Diyos, abay nagtatagumpay. I would like you to understand, who are you going to trust in your life? Not even your mom, not even your dad, not even your wife or husband. No. Okay? The way you answer this question, sino ang pwede kong pagtiwalaan, will determine pwede ka bang maging happy o miserable. Whether you will succeed or fail. Depende sa sagot mo, whether you will make something of your life or you will waste your life. Okay? Magiging masaya ka kasi sinusuportahan ka. Paano pag hindi ka na sinusuportahan? Paano pag wala nang tumatawag sa'yo para mag-check, kamusta ka? Kumain ka ba? May sakit ka ba? Ano ba? Okay? Di miserable ka. At makikita rin dito kung sino pagtitiwalaan mo, kung magtatagumpay ka o hindi. May mga taong ayaw na magtagumpay ang kahit na sino, sila lang. Okay? Minsan kahit na magulang ayaw eh. Am I right? Kailangan ako lang magaling. Mali. Kasi kung halimbawa, ikaw lang magaling at tanong mo hindi, you're a failure. Tama? Dapat mas magaling yung anak natin sa atin. So what would you do? Okay? Would you make something out of your life? Or are you gonna waste your life? I would like to ask you this question. To qualify yung tanong na who are you going to trust? Okay? Tanong, who always has the best interest for your life? Okay? Sino yung laging may magandang interest sa buhay mo? Okay? Asawa? Hindi lagi. Okay? Anak? Hindi lagi. Mga anak, I would like to say this to you, okay? Kung paano kayo'y nag-aaral at nahihirapan kayo kasi bago subject, bagong environment, bago lahat, I would like to be honest with you, yung nanay at tatay nyo, nag-aaral din yan. Hindi sila sanay sa ginagalawan nyo. Okay? Kanya kung paano inuunawa ka ng nanay mo at ng tatay mo, unawaan mo rin sila. Okay? Alam mo, ikaw Steve, ikaw Joshua. Okay? Ang nanay at tatay nyo, hindi sila sanay. Sanay sila yung maliit na Joshua, yung maliit na Steve. Okay? Ngayon, magsi-senior high na kayo. Tama?
Senior high o level 10? 9 o level 9, tama? O, hindi sila sanay na ganun eh. Sabay ng paglaki nyo, lumalaki paa nyo. Lumalaki rin ang sikmura ninyo. Tama? Lumalakas din kayong kumain. Hindi sila sanay. Okay? So you need to be patient with them as they are patient with you. Okay? Pareho kayong lumalago. Pareho kayong nagle-level up. So kung mali ang inyong inaasahan na pagtitiwalaan, pareho kayong miserable. Okay? And I would like to understand, I would like to, who has always your best interest in mind? Sino lagi nag-iisip na maganda sa'yo? Okay? Pangalawang tanong, who will help you make decisions important to your life? Sino ang pwedeng tumulong sa'yo na lahat ng decision mo magiging importante? And I would like to say, dapat yung decision mo should always be in harmony with God's Word. Okay? Kasi sinabi, whether you eat or drink should be the glory of God. Ibig sabihin, kahit naglalaba ka, nagtumatawid ka, kahit nakikipag-usap ka, o namamalengke ka, nagpapagupit ka, the decision should be in harmony with God so that I will glorify God. You don't give a chance. Pag binigyan mo ng space ang diablo, he will rule you. He will be a ruler in your life. Talo ka dyan. You don't give even an inch to the devil. Kakainin ka ng buong buo niyan. And that's what he wants, to destroy me, to destroy you. Okay? Ito, tanong ko ngayon. Should you trust popular opinion? Okay? Ito yung popular, ito yung sikat, ito yung pinag-uusapan. Tara, ito, tiwanan. Now listen, that may be a good idea, but it changes constantly. Okay? Magbabago yan. Kanya sinabi ko sa inyo noong 96, kung gagawa tayo ng building, ayoko na magre-repair tayo ulit. Ayoko na babasagin na naman tayo. Lakihan na natin. Gumawa tayo ng isang malaking platform, malaking plano, ilalagay dyan, ilalagay kahit hindi pa puno yan, then meron tayo. It's better that us, we have something we don't need than we need it, we don't have it. So sinimulan natin yan, unti-unti, unti-unti. Saan natin natutunan yan? E di kinapitan natin yung may base interest sa atin. Oh, sabi ko sa gumagawa, ayoko na may poste sa gitna. Tagod na ako na lagi may poste sa gitna. Pagandahin natin. Nung gumagawa ito, yung tatlong karpentero gumagawa ito, nag-aaway pa. Baguhin nyo yan, hindi para. Kasi away kayo ng away. Kamote kayo. At gusto ko pagkahalimbawa, yung harapan maganda para kahit sawa sa mukha ko, pag tinignan ng harapan, maganda pa rin. That was 97. Inaaway ako dinidiskusyon ako ni Sarasa, walang ganyang gamit, pastor, walang gumagamit ng bakal, walang gumagamit ng tedious, walang. Sabi ko kami, mamayang konti, yun na rin ang ginagamit niya. Why? 97, no one is using that. Ang tanong, where did we base that? Not on a popular opinion. Okay? Should you trust celebrities who set the trends? Magtitiwala kay Vice Ganda? Magtitiwala ka Big Soto? Magtitiwala ka kay Tulpo? Magtitiwala ka kay Bato? Magtitiwala ka doon sa mga sikat? Kay Tasha? Tanga ba? Tasha nga ba yun? Oh. Magtitiwala ka doon sa, are you following me? Trends change, fads fade. Nawawala ang uso. Nalalaos. Okay? Should you make critical life decision based on what you read on social media? Eh nakita ko nag-viral, ang daming nag-share, ang daming social media yan. You don't make decision based on social media. Hindi dahil online yan, it means reliable, it means trustworthy. What about trusting yourself? Okay? Will you trust yourself? Many of the things that you have right now ay resulta ng maling decision mo 20 years ago, 30 years ago. Hindi ka nag-aral, hindi ka nagsikap, hindi ka nagpunyagi, nadapa ka, nasaktan ka, then you become stagnant, then you will say, ba't ganito? No, ikaw yan. God gave you mind, God gave you ability, God gave you everything. That is God's gift to you. But what you do to your life is your gift back to God. I-develop mo yan.
How many times I told you, naghuhugas lang ako ng jeep. I have no future away from God. Kanya pinili ko na mag-stay. Bakit? Wala akong pag-asa. You see? Ano sinasabi ko lagi si Atty. Brin? You see? Ipakita mo taga-Samar, gulatin mo sila. Kilala ka nila eh, tama? Alam nila yung environment mo eh. Alam nila yung ginalakihan mo eh. Pakita mo na hinagtagpos ka dahil may Diyos na tumulong, okay? At may nanay at tatay ka na ginamit ng Diyos para ipanganak ka. Am I right? Pag sinabing Samar, isa lang ang nasa isip niyan. Waray bugas, waray pera. Mahirap. Kawawa. Then why don't you show that there is a God who helped you? There is a God who made it possible. Would you trust yourself? The truth is our emotions can lie to us. Okay? Ano sabi ng Jeremiah 17:9? Ito pala sakto ha. Ang puso ay mandaraya. Feeling mo lang maganda ka. Feeling mo lang payat ka. Feeling mo lang yon. Okay? Ang puso mandaraya at lubhang masama. Sino makakaalam? So kung hindi ka pwedeng magtiwala sa popular opinion, hindi ka pwedeng magtiwala sa celebrities, hindi ka pwedeng magtiwala sa nababasa mo sa social media, hindi ka pwedeng magtiwala sa sarili, saan tayo pupulutin? When we live by our opinions and emotions, we can be easily manipulated, mga kapatid, by other people and by our changing moods. Ilan sa inyo kaninang umaga, ang mood mo upbeat. Then mamayang konti may nakita ka, may nag-post, mamayang konti may nakita ka, meron kang narinig, naasar ka na, yung mood mong mataas, bumaba na. So how could you explain that? So I tell this to you. If you are going to entrust your life, kung ipagkakatiwala mo ang buhay mo and your future to someone or something, you better choose someone who has the best interest at heart, who knows everything and is perfect and will never lie to you. Do you understand me? Hinahamon kita. Pagpipili ka ng pagtitiwalaan mo, na paglalaga ka mo ng time, talent, and treasure mo, yung dapat may best interest sa'yo. Yung alam ang lahat ng bagay, yung perpekto, yung hindi magsisinungaling sa'yo, at tutulungan kang bumangon pag nadadapa ka, tutulungan kang lumakas pag nanghihina ka, tutulungan kang maging matatag pagka ikaw ay nanghihinawa na. Sino yan? Sino yan? That kind of limits of your option to only one person, God. Okay? Wala ka ng choice eh. Hindi pwede yung presidente, hindi pwede yung mayor, hindi pwede yung tatay. Bakit? Nagsisinungaling ang tatay. Pag tinanong mo tayo, kamusta ka? Okay lang ako. Sinungaling yan. Hindi okay yan. Pagod na yang magtrabaho. Pagod na yang mangarap. Pagod na yan. Hindi lang pinapakita sa'yo. Tapos aawain mo pa. Tapos magdadabog ka pa. You see? Pag tinanong mo yung nanay mo, okay? One time may umuwing lalaki. Sabi niya, anong nangyari sa bahay? Ba't makalat? Bakit madumi? Ang daming hugasin. Ba't hindi nalulinis? Yung mga aso, ang daming pupo. Yung mga bata nagtatakbuhan. Tapos yung ating TV bukas, tapos ginto. Sabi niya, anong nangyari sa bahay natin? Ba't ganito? Sabi ng babae, di ba tinatanong mo? Ano ba ginagawa mo araw-araw pag ako nagtatrabaho? O di pinakita ko sa iyo, hindi ko ginawa ngayon. Di mararamdaman mo na hindi ako gumawa, kanya makalat. Makikita mo na ang daming hugasin kasi di ako naghugas. Tinatanong mo ako, guys, pag may asawa ka, trust. You need to help each other. Okay? Kasi feeling ng laki, ako nagtatrabaho, ako nagdinegosyo, ako napapagod. Ano ba ginagawa mo sa bahay? Hindi sinabi ng babae, hindi ko ginawa yung sinasabi mo. Tingin makalat. Ngayon naintindihan mo kung ano ginagawa ko araw-araw. Are you following me? Kanya mga anak, listen. Kung paano kayo nahihirapan kasi nagle-level up kayo, ang nanay, tatay nyo rin, nahihirapan kasi hindi sila sanay sa stage na nandoon kayo. Dati kinakarga lang kayo, okay yan. Okay?
Mamayang konti, malaki na kayo. Mamayang konti, teenager na kayo. Mamayang konti, nasa college ka na. Hindi sila sanay doon. Mamayang konti, may barkada ka na. Mamayang konti, meron ka ng mga assignment. Mamayang konti, meron na kayo mga outing. Hindi sila sanay doon. Unawain nyo rin sila. Sinong pagtitiwalaan mo? Okay? No one is ever always going to tell you always the truth, but God. Okay? Ang ibang tao, they're gonna share it. Ang ibang tao, i-filter yan. Ang ibang tao, they're making sound it more nice. Ang ibang tao, they will not tell you what you need to hear. You see? Ako sa mga kaibigan ko, sa mga barkada ko, I am like this. I'll tell you what's wrong with you. I'll tell you what you need to check. Bakit? Hindi kita lulukuhin. Bihira. Maglulukuhan tayo rito. Isang araw may tumawag sa akin, Pastor, ito sinasabi sa no. I don't care what he's telling about me at the back. Ang alam ko lang, when I was down, he was there. When I was down and I was having he was there standing for me. That settles everything. Whatever he's doing against me or saying against me, I'm okay. Wala akong pakialam dyan. It's between him and God. Okay? It will not cause me to be rude to him. Nah. You know what? Vilma, what you need is to hear the truth. Alam mo, dapat mo marinig, Josie, to hear the truth. Alam mo, Luis Solin, ang dapat marinig, to hear the truth. Hindi tayo parang gubulahan dito. Okay? We need to hear the truth. You know why? It is the truth that will set you free. May mali ka na, mali yung pakikitungo mo, mali yung pagtrato mo, mali yung pag-uugali mo, bubulahin pa kita. You see? Hindi tama decision mo, okay lang yan bro, okay lang, tuloy lang bro. Ano tuloy lang, mali? You're wrong. Ano sabi ng John 8:32? At makikilala mo ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa iyo. Now listen, lies about yourself, lies about others, lies about the world. How life really is will keep you in bondage. Para makalaya tayo sa kahirapan, para makalaya tayo sa away-away, para makalaya tayo sa pag-aalitan, parinigan, let us be set free. To be set free, we need to have the truth. And I would like to be honest, you don't like the truth. Pag umarap ka na sa salamin, ikaw lang yan ha. Ano ba yan? Nakausli yung puson ko. That's the truth. Ano ba yan? Wala na akong liig. That's the truth. Ano ba yan? Ang dami ko ng puting buhok. That's the truth. Ano ba yan? Hindi na ako makabangon ng umaga. That's the truth. Tama? We don't like the truth. We don't want people telling us what's wrong with us, but we need to hear the truth. We don't want to hear that most of the problems in our lives ay resulta ng ating poor decisions. Sabi ko nga sa inyo, if you don't like the crop you're eating from the fruit, the tree that you saw, checkin mo kung ano tininim mo 30 years ago. Checkin mo kung ano tininim mo 40 years ago. Kanya pinauulit-ulit ko sa inyo. 41 years ago, pinili kong magsunod. Pinili kong tiisin. Pinili ko, natakaliwan ako, si Joey, tuta ni Eric yan. Tuta yan, sip-sip kay Eric Fajardo yan. I don't care. Nasa Bible eh. Oh. You see? Nawala. Sabi ko, okay, Chito, nung Sunday night, Chito, may problema tayo, nak. Ano po yung pastor? Yung binigay mo pala sa akin lakos, tama, dilaw. Tapos, size ko yun eh. Yung size ni pastor, malaki na. XL na siya. Sabi niya kahapon, Tay, okay lang na lakihan ko, pero kung walang dilaw, okay lang. Okay lang. Sabi ko, pagpapalit ko na lang, tapos kukunin ko na lang.
Tapos gusto ba magpalit pa ng kulay na sa'yo? Siguro hindi, pagka binilik niya, sa akin na. Pero pag nagka-interest si Pastor Mabi, I cannot do anything sa kanila yan. Okay, dahil hindi naman ako nagbabawi. Oh. Nasanay ako na kapag may blessing ako, I want my pastor to have that. Bakit? Kasi 41 years ago, yun ang ginawa ko eh. You see? 41 years ago, yun ang ginawa ko. At yun pa rin ang ginagawa ko ngayon. Ayaw ko na may blessing ako, may nangyari sa akin maganda, na walang alam ang pastor ko. That sets me free. Okay? We don't want to hear that it's our own stubbornness, it's our own ego, it's our own insecurity na nagdudulot ng stress sa buhay mo. Pero yun ang totoo eh. Bakit hindi ka maglabas? Kasi nakita mo yung kagalit mo, yung kinaiinisan mo, yung hindi mo gusto, hindi mo kasundo. Tama? Pero mo, magsisimba ka, tapos makikita yung may usher. Ba't ito yung usher? Ba't ito yung nag-special number? Ba't ito yung mensahe? You know what I'm saying? Why? You don't like the truth. Ayaw nating sabihin. Naalala mo nung una ka makarating sa church? Ano mensahe ni pastor? Makasalanan ka. Ano mensahe? Pupunta ka sa impyerno. Grabe naman to. Ngayon lang ako matin, papunta akong impyerno. Eh yun ang katotohanan eh. Am I right? Oh. That's the truth. No one likes it. Kanya-ganyan tayo, stubborn tayo eh. Hindi ba dapat hanggang ngayon, yung kaaway mo, kabati mo na? Because the Bible says, when a man's way pleases the Lord, even his enemies will be at peace with him. Kapag nalulugod ko ang Diyos, yung kaaway ko, nagiging kabati ko. Eh ba't hanggang ngayon yung kaaway mo pa rin, gigil yarn? Mali. You see? Mali. Dapat nandun ang forgiving spirit. Kung paanong mayaman ang Diyos na nagpatawad sa iyo, dapat ganun din tayo magpatawad sa iba. Magpapatawad ko lang yan pagka nakita ko nagbago. Ikaw ba nagbago? Hindi. Bakit? Hanggang ngayon bingatibo ko eh. Am I right? Mali. We don't want to hear. Because I was stubborn. Kanya nagkaroon ka ng kidney problem. Because you're stubborn, kanya tumaas ang blood pressure mo. Because you're stubborn, kanya yung sugar mo, yung creatinine mataas. You're stubborn, kanya sumasakit yung mga paa mo, yung tuhod mo kasi alam mong hindi ka dapat kumain ng mani, kumakain ka ng mani. Ikaw kausap ko, huwag ka magturo. Okay? Alam mong mataas ang blood sugar mo, wala kang tigil sa ice cream. You see? Pauwi kami, sabi ko kay Ellen, do we have milk ngayon sa bahay? Yes, that marami. Why? I have not eaten my first meal. You see? Nasanay na ako dun. Bakit? Kasi stubbornness ko, kanya lumaki ako. Stubbornness ko, kanya ako na-stroke. Stubbornness ko, kanya ako nagkasakit. Uulitin ko na naman, tanga yarn. Ikaw, Ian, magkakatrabaho ka na. Kung totoo sinasabi mo sa akin. You see? Anong gagawin mo? Sasayangin mo? O magpapagaling ka? Sabihin mo sa pastor mo, nandun ako sa Baroy ng 12, 13, 14. Pumunta sila sa Truth Baptist Church. Okay? Miyerkules, Huwebes, Biyernes, nandun ako. Kay Pastor JK. Umaten yung mga member ninyo para masabihin mo na nandun ako. Okay? Umuwi yung pastor kahapon, masayang masaya. Sabi ko, kamusta na? Ito po tay. Ba't parang wala kang ipin? Malaki lang ho baba ko tay. Dogman. Ganon. Pero okay lang ba na may ngipin ka? Opo. So, gusto mo na umuwi? Opo, pero hindi mo na ako uuwi. Bakit? Iintayin ko po kayo sa puerto kasi I want to see you. Sabi ko, okay. Tingnan natin. Salamat po talaga, ha? Tinext ko si Mrs. Avante nung Monday night. Sabi ko, hindi ko tinetext si Pastor Pajardo Pastor Benny pag magdadala akong bisita. Si Pepat, bahay niya yun eh. Peps, may kasama akong anak ng pastor, ha? Hindi sumasagot.
Sabi ko, sumama ka na. Sumagot, nadoon na kami. Siyempre, dalin mo. Pinauwi ko na ho. Hindi ka sumagot, ang tagal-tagal mo sumagot. Ingay ko na nabasa. Nakita niya, sama mo pala eh. Natural, ano naman, iwanan ko to dito. Oh. Ito ho'y anak ng pastor, yung tatay niya namatay nung last year, June. Ito na po siya, ito. So he saw everything. Sabi niya, salamat ha. O kumain ka dyan, mag-usap kayo dyan. So nakita niya, it's me, Pepat, Ellen, Pastor Abante. Yun lang. Because this is what we're doing every Monday. Tanong ko sa iyo, will he trust me? If I am going to tell him a lie? Truth will set you free. Bakit ka binaba ng Diyos? Ego. Ano sabi ng Bible? Pride goeth before. Kanya iingatan mo yun, John Rapp. Huwag mong yayabang. Ako lang ang nakatapos. Ang galing ko. No, tinulungan ka ng Diyos. Proverbs 16:18, palabas mo nga. Ano sabi? Pride goeth before destruction and a haughty spirit before a fall. Ang kayabangan ang nauuna bago ang pagkawasak. Ang mayabang na espiritu magdudulot ng pagbagsak. Kanya kung nagtagumpay ka, nakapagpalaki ka ng anak, nakapagtapos ka, huwag magyayabang. Na-promote, huwag magyayabang. Dapat ang attitude natin, Psalm 115 verse number 1. Ano nakalagay doon? Ilabas mo. Ano sabi ng Psalm 115 verse number 1? Okay? Not unto us, but unto thy name give glory for thy mercy and truth sake. Hindi sa akin. Hindi gumaling na ako. Ang galing ko kasi, no. Pinagaling ka. Tinulungan ka. Dapat sa lahat ng aspeto ng buhay natin, makikita kaluwalhatian. Not unto us, sabi ni David, not unto us, but unto thy name give glory. Dapat ang naluluwalhati ang Diyos. Sean, you're young. Tama? O, saan ka na nakapag-desisyon? University of Makati, or PLM? Wala pa. Whatever college you'll be, okay? Be and stay humble. Okay? Magaling ka na. Alam na yon, tama? You don't need to do that. Kasi, nag-aarnis ka kasi martial artist ka. Dapat controlled ka. You don't flex it. You know what I'm saying? Show the kindness of God. Why? The truth is this. Pag nagyabang tayo, kahit isang buti lang, nakapo, destruction. Nakapo, fall. The Lord said in Psalm 33, verse 4, for the word of the Lord is right. Ang salita ng Diyos ay tama. At lahat ng kanyang ginawa ay ginawa sa pagtatapat, sa katotohanan. What does it mean? The word of God holds the truth. Okay? And we can trust everything He does. Kanya pag sinabi niyang ito, paniwalaan mo na. O, tignan mo. Pinaniwalaan mo na siya ang daan. Siya ang papunta sa impyerno. Siya yung kaligtasan mo pa para hindi ka mapunta sa impyerno. Siya yung namatay para sa iyo. Pinaniwalaan mo. Ba't yung ibang aspeto hindi mo paniwalaan? That's the truth. We need to trust God. Okay? God said it. And I believe it. And that settles it. Whether you believe or not, that settles it. Hindi nag-iintay ang Diyos ng opinion mo. Hindi nag-iintay niya. Paniniwalaan ba ito ni Nenet? Paniniwalaan ba ito ni Marisa? Tatanggapin ito ni Ferry? Na! Maniwala ka o hindi. That's the truth. If it say it's true, if God says it's true, trust God. Tanong. Anong sabi ng 1 Corinthians? Okay? Tignan mo ha? Chapter 13. Okay? Sabi ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 13. Tama ha? Chapter 12 muna pala. Chapter 12, last verse. Okay? 1 Corinthians chapter 12. Okay? Sabi sa dulo, okay? But covet the earnest gift, yet shew I unto ye more excellent way. Okay? Tingnan mo ha? Ang hanasiin mo, yung pinakamagandang kaloob. Ano yung pinakamagandang kaloob? Okay? Chapter 13. Okay? Ano sabi ng verse number 1?
Okay, ano sabi? Bagamat ako'y magaling at nakapagsasalita ng maraming bagay at wala akong pag-ibig, maingay ka lang, kamote ka. Okay? May mga highway patrol group na pinuntahan yung mga nasa Petron sa north. Tinignan yung mga big bike, ganyan. Tuwan-tuwa, may sumagot. Bakit pagka big bike, pag ginanyan, hindi hinuhuli? Pagka yung mga 150 na raider, hinuhuli. Talagang bulag ang batas. Di sinabot siya. Bobo. Underbone nga yan eh. Okay? Hindi ka pwede mag-modified. Kasi malaki ang makina ng mga big bike, 400cc pataas, hindi pwedeng hindi maingay. Kasama yan. Oh. Yung sa inyo, tulog lata. Pag yung Raider, yung motor nyo, pinalitan nyo ng muffler, minodified nyo, tulog lata. Yun normal. Di binugbog siya. Dinilit niya yung sagot niya. Bakit? Bopols eh. Hindi mo pwedeng gawin yun. Okay? Kasi nakadesign, inline 4 yun. 4 ang cylinder. Eh yung maliliit, 1 cylinder lang, underbone. Kasi, ano sabi ng verse number 2? Kahit meron ka pang kaloob ng panguhula, naintindihan mo lahat ng hiwaga, kahit napakatalino mo, kahit ikaw pa maraming faith, lahat ng faith nasa iyo, at kaya mong sabihin na mawala itong mountain, gumaling ka, pag wala kang pag-ibig, you're nothing, I am nothing. Ano sabi ni Ma'am Raimel nung last Sunday? Kung may puso ka, mag-serve kang kasama namin. Kasi hindi pera dito eh. Ito naman masakit. Nagsuko ka na, nandito ka na, wala ka pang pag-ibig. Mali. Oh. Kasi, ikaw, Victor, bakit pinapagod mo sarili mo rito? Am I right? Ikaw, Ramil, di ba? Ba't nagdadrive kayo? Oh, ikaw rin eh. Bakit pinapagod mo sarili mo na pumunta pa kayo ng Marilao, bumili kayo ng mga host, tapos ginagawa niyan, tapos inasyon? What is that? If that is not love, what is that? Tama? O, Joy, bakit tumutugtog ka? Kumikita ka ba dyan? Why are you doing that? If that is not love, what? Tama? Ano napapala mo sa akin, Arman, gabi-gabi inispatan mo ko? Am I right? Iniintay mo kami mag-aama. Kasama si Bron. What do you get from me? If that is not love, sayang. Pero alam ko, pag-ibig yun sa Diyos. Tama? Magsaserve tayo because of love. Bakit mo nilibre si Pastor Hope, Dr. Jenny? If that is not out of love, it's nothing. Bakit hinawakan mo yung adult ladies, Ruby? Para makapagmalaki? Malaki, no? O because you love? Bakit napapagod ka, Moreng? Am I right? Ba't ina-adjust mo schedule mo? Nag-iisip ka ng marami. Ng plano and everything. Why? Dahil matalino? Magaling? Kakaya? Kung walang pag-ibig, sayang. Bakit may pagkakataon ka na pumunta sa London Ferry? Ba't pinili mo dito? Dahil ba katalinuhan lang? Para masabing nagtiyaga ka rin eh? O because you love God and the Word of God? Kasi kung hindi pag-ibig, sayang. Tama? Sayang. Ano sabi ng verse 3? Bagamat ibibigay ko ang buo para pakainin ng mahihirap. Okay? At susunugin ko yung aking katawan para masunog. Kung walang pag-ibig, it profited me nothing. Tinatanong ko sarili ko, tsaka si Ellen kanina, why did we buy this for this boy? Why did we buy this? Ba't tayo napagod bumili ng ganito para ibigay sa batang ito? Bakit? If that is not love, sayang! Why am I giving my offering? Para magyabang? No. Because I love the Lord. You see?
That's the truth. That's the truth. If God says it, it's true. If God says it, you can trust God. I ask you, what will you trust God for today? Anong pwede mong pagtiwalaan sa Diyos? Can you trust God na yung nangaaway sa'yo, baguhin ng Diyos? O yung nangaaway sa'yo, ikaw ang baguhin at hindi baguhin yung nangaaway sa'yo? Can you trust God that when you put Him first, He will remember you? Why is it often easier to believe the lies na narinig mo sa ibang tao o sa media kaysa magtiwala sa Diyos? Mahirap na, mataas na bilihin, kawawa tayo, ito na yung mga China, papasok na dito. Naku, parang wala na tayong pag-asa. Huwag na muna natin tapusin yung commitment natin. Huwag na muna natin gawin to. Mali. Oh. Nanonood si Maris, si Dr. Maris, at saka si JR. Dahil sabi ni Maris, Tay, nakakuha na po kami ng ganito, pinadala na po kami ng, kasi si JR, nakakuha ng work from home. Okay? I don't know what kind of work is that, I don't know. Pero pinaliliwanag sabi niya, Pastor, tatay po, sabi niya ganon, we receive another blessing, dumating na po, pipikipin na po yung PC, Thursday po, mag-i-start na po si JR ng work from home. To God be the glory. Thank you po, Tatay Pastor. Alam mo, sinagot ko sa kanya, praise God, sow seeds of faith. Bakit? Manganganak siya. Tama? Manganganak. Anong gagawin mo? Magtitipid ka, no? Lalo kang magtanim sa pananampalataya. Para pag tumubo yan, it will yield fruits. You see? That's the truth. So, whom are you going to trust? Ako? I choose to trust God. You know why? He holds all things together. He holds all things together. Isa sa pinakamagandang stand ng OSAS. Alam mo yung OSAS? Alam mo yung OSAS? One saved, always saved. Okay? Tawag doon OSAS. Okay? Naniniwala ka bang one save, always save? Naniniwala ka na yung kaligtasan mo hindi babawiin? Bakit? Anong dahilan? John chapter 10, verse 28 and 29. At sila'y binigyan ko ng eternal na buhay at hindi na sila mapapahamak. Ni sino man walang pwedeng mag-alis sa kanila sa kamay ko. Am I right? Nasa kaninong kamay ang kaligtasan natin? Hindi sa kamay ni Joey, hindi sa kamay ni Pastor Fajardo, hindi sa kamay ni Dr. Gisalva, hindi sa kamay ni Pastor Benny. Nasa kamay ng Diyos, tama? At walang pwedeng magnakaw ng kaligtasan mo sa Kanya. Kung ako may hawak niyan, mawawala. Katulad ng ginawa ko kanina, sabi ko, Mil, susi nung Harley. Bakit? Hindi ko pala naisabit. Nakita ko doon sa bulsa ko. Pagkapako, ba't meron din Yung pala, isipin mo, susi ng Harley na iwanan ko. Kung nalaban ni Ellen yung kung tina-check, you know what I'm saying? Diyos, sabi ni Kristo, binigyan kita ng buhay na unangan at hindi ka mapapahamak. Sino nagsabi? Ang Diyos. Ba't paniniwalaan mo yung nandun sa, nabasa ko po sa isang libro, nakita ko po sa YouTube, tsaka sa Facebook, na mawawala kaligtasan. Hindi ka nga mapapahamak na at wala na makakapag-agaw sa'yo sa kamay niya. Eto pa matindi, verse 29. Ano sabi? Ang aking ama, okay, na nagbigay sa akin, ay lalong dakila sa at walang sino mang pwedeng mag-agaw. Nino man sa kamay ng ama ko. You know what? God's hands hold everything. Kung yung kaligtasan, kaluwasan, hawak niya. Amen? Yung kayang pangangailangan mo ang hindi niya kayang hawakan. You see? Nag-meeting kami nung Monday sa kina Pastor Pagarigan. Ando doon na yung second floor ng bahay nila. Yung auditorium, doon na ginagawa. Okay? Tapos nagulat ako, sabi ko, tara ito, di po, si Esther Ruth ho ang magpapakain sa atin, yung anak niya bunso.
May isipin mo, pinakain kami. Oh. Sabi ko, sige, kain tayo. Saan tayo? Aba, eat all you can. Pumunta pa kami ng Malolos. O di sige. Oh, pagkatapos na namin ang konti, sabi ko, sige. Pinalis na kami kasi may mga susunod doon sa naka-enclose kaming room eh. Ano lang tayo, balik tayo sa bahay ni Pastor Pags. Hindi, mag-Starbucks tayo. O sige. Sabi ni Esther, ako magbabayad. Aba, hindi ako pinagastos. Yung anak na ni Pastor Pagariga na naglilibre. You know what I'm saying? Ano sabi ko, Pastor Pagariga? Hindi mo makita yung kapangyarihan ng Diyos yan? Oh. Alam mo kung sino nagpagawa ng bubong? Yung mga member at anak ni Pastor Pagarigan. Sabi ko, ER? Yan ka na? Opo. Biyaya po ng Diyos. God holds all things together. Hawak niya lahat. You know what, when I was growing up, isa naka-impress ako sa tatay ko, yung laki ng kamay niya. I have big hands, but my dad has a huge hands. Alam mo kung bakit? Sugarol yun eh. Talagang magaling humawak yun, ganyan, ano. I remember pag gumagawa siya minsan, yung kutsilyo, parang ano lang, parang yung pangtanggal lang ng maruming kukot, pang nail file lang. Pag tinitingnan ko yung kamay ng tatay ko, ako'y namamanghana, isipin mo, lalong malaki ang kamay ng ama mo sa langit. Am I right? He's got the whole world in His hands. I ask you, will you trust God tonight? Do you believe that God can keep your salvation? Do you believe that no one can pluck you out of God's hand? Do you believe that He can preserve you? Will you trust Him tonight? Will you trust Him with your prayer? Will you trust Him with your family? Will you trust Him with your future? I said kanina kayo mga anak, kung paano lumalaki kayo, na nahihirapan kayo mag-adjust, ganon din ang nanay at tatay nyo, nahihirapan din mag-adjust. They're still learning like you. Okay? Nangangapa rin sila sa dilim. Kanya unawain nyo rin sila. Pinagkakasya nila yung maliit na sweldong meron sila. Pinagtatagpi-tagpi para hindi ka mahirapan. Kanya huwag kang feeling entitled. Kung paanong inuunawa ka ng tatay mo, unawain mo rin ang nanay at tatay mo. Patawarin nyo rin sila. Kung paano pag nagkamali ka, hindi tama saing mo, hindi tama hugas mo, hindi tama laba mo, okay? Unawain mo rin ang tatay at nanay mo. Patawarin mo rin sila. Okay? Sonrox lang, mag-aaway-aaway kayo. Isang gabi, pumasok si Ellen sa kwarto. Dad, parang alam ko na yung ngiti niya. Dad, sorry alam ko na to. Nilagyan ko ng Sonrox yung nilabang ko eh. Nadamay itong polo mo. Polo lang mahal yun. Yung pa naman yung sinabi ni Jap nung last week, Dad, ang ganda ng barong mo, Dad. Hindi ko lang alam kung sinalo niya ang Ate Bioli o siya yun. Hindi ko alam. Siya talaga. Si Ellen talaga. Nag-ano. Sabi ko yan. Polo lang yan. Okay? Tanong. Will I irritate myself? Because one of my favorite polo, not Sonroxan. Hindi ba pwedeng sabihin ko na God holds everything, pinahintulot ng Diyos, para tignan kung mayayamot ako o hindi? Kung magpapatawad ako o hindi? Matutulog na.
Kung hindi ako nagpatawad, ka nga tumabilit sa akin. Doon ka sa sala sa matulog. Yung damit ko! Gigil ako sa'yo. Sara ko sa'yo. No. Damit lang yun. If God holds everything together, may pangyayari sa buhay mo na pinahintulutan niya, tinitingnan niya, if we are going to trust Him more. Who are you going to trust? Not the social media, not what is popular, not even yourself, not even your friends. The Word of God. For the Word of the Lord is right, and all of His works were done in truth. I choose this 41 years ago, and I thank God. It never changed. It's still relevant. It's still applicable. It's still wonderful. You see? Nasa first week pa lang tayo ng June, matatapos na ako. And I enjoyed reading. The same book. 41 years. Bakit? This has changed my life. This has changed my mindset. This book pushed me to trust God more. Bakit? I don't know. Listen, I close with this. Introduction lang tayo. Next week na. God can work in a year. God can work in a month. God can work in a day. The thing that you've been praying for so long, God can give it in one word. God can supply it in one breath. God can make it possible in one snap. He can do it in the most impossible way, in the most unexpected time. Just stay faithful. Huwag kang bibitaw. Don't be frustrated. God is not done with you yet. Siguraduhin mo lang, lahat ng gagawin mo out of love for God. Dahil pag walang love, kahit sunugin mo sarili mo, okay? Imagine, Faith, 37 years na tayo nagpo-full time, tama? Tapos wala tayong pag-ibig. Hindi natin mahal ang Diyos. Sinayang natin. We run in vain and we labor in vain. But praise be to God. Tama? We did it because we love God. May karapatan ka magtampo, Faith. Nag-serve ka, nagsuko ka ng buhay kay Pastor Fajardo, tama? Tapos diniprive ka maging nanay. Do you understand that? She has more reason to quit. She has more reason to be bitter. She has more reason to be angry. But why is it she's not angry? Because she loves God. Anak lang ang magiging dahilan, tama? Oh. Will you trust God? God is still molding us. He holds everything in His hand. Whom do you choose to trust? Whom are you going to trust? I choose God. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Salamat po sa inyong kabutihan, kahabagan, kawaan. Turuan mo po kami na maintindihan na ang kamay mo'y malaki at kaya mong hawakan ang lahat ng bagay sa buhay namin at hindi kami dapat ma-frustrate, hindi kami dapat magmadali. You're not done with us yet. You can work in a year, in a month, in a day. The things that we've been praying for, kaya mong ibigay in one word, kaya mong isupply in one, kaya mong baguhin in one snap. Help us to stay faithful. Help us to choose to stay in you, regardless of what we feel and how we understand things.
Gamitin mo kami at lagyan namin ng pag-ibig ang lahat ng gagawin namin. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around. Will you come at the altar and say, Lord, help me to stay faithful dito sa altar. God bless you.